Susan, naniniwala ka ba sa reincarnation o yung mga nabuhay noon at muling nagbabalik sa ibang katauhan? Naririnig ko lang, Kuya Kim. Wala pa akong personal experience, kaya parang hindi ko pa malang kung naniniwala ako. Pero siyempre, parang yung iba, pag may kwento sila, edi base sa kanilang mga naranasan. Isa kasi akong Kristiyano. Paniniwala ko, there is life after death. We go to heaven or we go to hell. Pero may mga kapatid tayo na mga kapuso na naniniwala dyan sa reincarnation. Maraming hindi may paliwanag na nangyayari sa ating mundo. Di ba? Ang isa dyan, ang pagkakaroon natin ng mga copy face o kahawig kahit hindi naman natin kaano-ano. Tama, Kuya Kim. Halos magkapareho umano ang itsura pero hindi naman magkadugo at hindi rin pinagtagpo sa parehong panahon. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Isa ka rin ba sa namangha sa tila pagkabuhay ng artwork na ito? Sa litratong binahagi ni Veronica Balayo, kita ang pagkakahawig sa babaeng nasa painting. Pero lingid sa kanya, ang babae na kanyang copy face, ang ina ng istorya na si Ambeth Ocampo. Tila reincarnation daw ang nangyari. Bukod kay Veronica, meron pa kami mga kakilala na tila muling nabuhay sa bagong panahon. Sa kanyang tindig at bigote, mapapa-second look raw kung muli bang nabuhay ang kilalang pintor na si Juan Luna. Siya ang 32 anyos na si Raymart. Way back 2019, tinur ko yung mga kaibigan ko sa National Museum of Fine Arts. Yun, biglang napansin ng tropa ko na kumukha ko yung nasa painting. Para daw siyang nalalamin matapos makita ang painting na ito ni Juan Luna. Hindi ako makapaniwala kasi sabi ko sa sarili ko, di ko naman kamukha eh. Talagang yung iba talagang makapagsabi na kamukha ko. Ang obrang ito, gawa ng Pilipinong pintor na si Fabian de la Rosa. Si Raymart agad nagpa-picture sa kanyang copy face. OMG, kamukha nga, baka reincarnation o baka kamag-anak, ganun. So, tinanggap ko na. Painting niya at mga obra, sobrang gaganda din. Idol ko na rin siya. Bukod sa kanilang pagkakahawig, pareho rin sila mahilig ni Juan Luna sa sining. Si Raymart kumikita bilang digital graphic artist. Nung elementary or high school ako, maraming nagpapadrawing sa akin. Kumikita ako sa drawing. Masaya na minsan naiilang, pero okay lang, Juan Luna naman eh. Dapat alam mo na sa pag-aaral na ginawa sa Spain noong 2022, ang mga taong magkamukha ngunit hindi magkadugo ay meron daw magkaparehong genes. Dahil sa genes na ito, maaaring magkapareho rin ang kanilang ugali at mga hilig. Parang long-lost twin talaga. Tila nakatadhana naman daw na makapag-aral at makapagtapos sa isang universidad sa Maynila ang 27 anyos na si Geza. Ang copy face niya kasi ang isa sa unang board of directors dito, si Maria Francisco de Villaseran. Yung mga friends ko, doon nagtatambay po sa library, nag-aaral doon. Then napansin po nila yung malaking painting po noon. Pero parang kamukha ni Jessa. Tinawagan nila ako na puntahan ko daw sila sa library. Na-goosebump po talaga ako noon na parang nanginig na yung sobrang lamig sa library. Tapos lalo pa ako nilamig nun kasi pang nakikita ko yung sarili ko sa painting. Ako ba talaga to? Parang ako to. Taong 2016 nang makapagtapos si Geza sa kursong pharmacy. At kayo tumutulong sa tracking business ng kanyang pamilya. Hindi pa po secretary po siya doon. Parang ngayon, secretary naman po ako ng father ko dito sa sa family business po namin. Unang kita nung mami ko noong 2014, sabi niya, baka kamag-anak o ano po. Kasi kamukha rin po doon ng lola ko. Kasi iba po yung apelyido. Para sa cultural history professor na si Dr. Melanie Turingan, ang kamukha ng mga kilalang personalidad, tila buhay na paalala sa kanilang naging ambag sa kung ano ang meron tayo ngayon. Pagka may isang tao na kamukha mo or kahawig na naging maganda ang nagawa sa lipunan o sa kasaysayan, pag naaalala nila yung tao na yun sa'yo, nagbabalik din sila dun sa nakaraan at tinitingnan din nila kung ano yung nagawa ng taong ito, paano ito nakilala. Mga katulad nila o kamukha nila ay nagiging representasyon din nila at nakakahikayat din para basahin sila, panoorin sila, tangkilikin sila. Magkaduguman, umalayo ang ugnayan. Kapag may kamukha, talagang nakamamangha. Ikaw, meron ka bang ka-copy face?